Hello everyone, good day, and Mitch here. So I just want to encourage each one of you today. So here's the Bible verse, John 10 verse 10. NIV, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So life is a truly gift from God, and araw-araw pagising natin. Ito ay isang patunay na may purpose pa ang buhay natin. So, dumaran man tayo sa mga struggles. So, ilalahan natin na life is precious gift from God. Dumadaan tayo sa mga problems, disappointments, sa struggles, na parang nawawala na yung saya, pag-asa. Pero pinapaalalahanan tayo ni Jesus Christ na hindi lang basta mabuhay ang gusto ng Diyos para sa atin. Gusto niya maranasan natin yung buhay na puno ng pag-asa, kapayapaan, at yung presensya niya. Pero aminin natin, hindi lahat or hindi lagi madali ang buhay. Dumaraan tayo sa mga failures, unanswered prayers, at iba't iba pang struggle na para bang nawawala na yung lakas natin, yung pag-asa natin. May mga pagkakataon din nagtatanong tayo kay Lord kung bakit kailangan pa nating pagdaanan ng lahat ng to. Pero sa gitna ng lahat ng yun, gusto tayong paalalahanan ng Diyos na hindi niya tayo kailanman iniwan o pinapabayaan. Yung mga pagsubok na kinakaharap natin ay hindi tanda na wala siya sa atin, sa ating buhay. At madalas, ito yung paraan niya para palakasin tayo sa pananampalataya, hubugin ang ating karakter, at ihanda tayo sa mas magaganda pang plano na kalaan para sa atin. So, kailangan nating tandaan na ang buhay na ipinapangako ng Diyos ay hindi nangangahulugan, wala ng problema. Hindi niya pinangakong magiging madali ang lahat, pero pinangako niya na sasamahan niya tayo sa bawat hakbang. Kasi ang tunay na full life ay ang mabuhay kasama si Jesus Christ. May kapayapaan, kahit may bagyo, may pag-asa, kahit may luha, at may lakas. Kahit pakiramdam natin na ubus na tayo. So, kung ano man yung seasons na kinakaharap mo ngayon, huwag kang susuko. Kung ikaw ay pagod, lumapit ka kay Lord. Kung ikaw ay nalulungkot, ibuhos mo sa Kanya ang puso mo. Kung natatakot ka sa future, magtiwala ka lang sa Kanya. Kasi alam ng Diyos, ang bawat detalye ng buhay natin. Walang luha, panalangin, at sakripisyo ang masasayang sa Kanya. Kasi minsan hindi natin naiintindihan bakit may mga closed doors, mga delays, o mga pangyayaring hindi ayon sa kagustuhan natin. Pero tandaan natin, God sees the bigger picture. Ang mga no, wait, not yet ng Diyos ay hindi para hadlangan tayo, kundi para protektahan tayo at ihanda pa tayo sa tamang panahon. Because every challenge is an opportunity to trust God even more. Every trials is a chance to grow. Every season has a purpose. Kaya ang bawat araw ay isang pagkakataon para makita natin yung kabutihan niya at katapatan ng Diyos. Kapag si Jesus Christ ang sentro ng buhay natin, hindi mawawala yung problema. Pero magkakaroon tayo ng lakas na harapin lahat ng to. Kasi hindi siya mawawala. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi mawawala yung mga pagsubok, pero magkakaroon tayo ng pag-asa. Magpapatuloy dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Kaya ngayon, choose faith over discouragement. Huwag tayong mag-complain kahit hindi pa natin nakikita yung sagot sa ating mga panalangin. Magpatuloy lang tayo magtiwala sa Diyos na ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. And always remember, yung current situation mo is not your final destination. Ang chapter na ito ng buhay mo ay hindi yung katapusan ng kwento natin. And God still
writing our story at ang ending na inihanda niya para sa atin ay hindi maganda kaysa sa kaya nating isipin. So, keep praying, keep believing, and trusting, and keep moving forward. Because God is with you, God is for you, and God will never leave you. So, that's all. God bless everyone.